Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 12 matataas na kalibreng armas voluntaryong isinuko sa Talitay, Maguindanao del Norte. Zaldico muling ipinatatawag ng ICI kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Fish kill sa Negros Oriental resulta ng pagtagas sa ethanol plant ng URC. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 12 matataas na kalibreng armas ang voluntaryong isinuko ng mga residente mula sa iba't ibang barangay sa Talitay, Maguindanao del Norte bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa loose firearms. Pinangunahan ni Mayor Cedic Ameril ang formal na turnover ng mga baril sa 601st Infantry Unifier Brigade sa pangunguna ni Brigadier General Edgar Catu kasama sina Lieutenant Colonel Robert Betita, Commanding Officer ng 1st Mechanized Infantry Battalion at mga opisyal ng PNP at lokal na pamahalaan. Kabilang rin sa mga isinukong armas ang 2 sniper rifles, grenade launcher at iba pang matataas na kalibreng baril. Ayon kay Brigadier General Catu, ang seremonya ay bahagi ng Sustained Campaign on Small Arms and Light Weapons o SALW program na layong magtatag ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad ng Bangsamoro. Muling ipinatatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating ako Bicol Representative Elizalde Zaldico para humarap sa pagdinig sa November 11 at 12 kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, ipinadala ang sabpina noong October 20 sa mga huling address ni Ko sa Pasig at Bicol. Kung muli itong babaliwalain ni Ko, pinag-aaralan ng ICI na sampahan siya ng contempt. Si Ko na nagbitiw noong September 29 at umalis ng bansa noong Agosto, ay idinadawit sa mga proyekto ng SunWest Inc. na siya ang co-founder. Ayon pa sa ulat ng ICI, kabilang si Ko sa mga posibleng managot sa grossly substandard na 289.5 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Nilinaw rin ni Hosaka na walang imbitasyong ipinadala kay Senator Bongo taliwas sa mga kumalat na ulat. Nagdulot ng malawakang fish kill at pagkawala ng kabuhayan ng mga mangingisda ang pagtagas ng wastewater mula sa Universal Robina Corporation o URC Ethanol Distillery Plant sa Bais City, Negros Oriental matapos bumigay ang isa sa containment lagoons nito noong October 24, 2025. Mula sa nasirang imbakan, umagos ang maruming tubig patungo sa karagatan ng Kampuyo, Manhuyod, dahilan upang umitim ang tubig at magsilutangan ng mga patay na isda. Apektado ang kabuhayan ng mga residente na umaasa sa pangingisda at turismo, kabilang ang pansamantalang pagsasara ng Manhuyod White Sand Bar. Nagpulong ang DENR, EMB, PAMB at mga opisyal ng Bais at Manhuyod LGUs kasama ang URC upang talakayin ang rehabilitasyon at cleanup operations, kompensasyon sa mga naapektuhan at mahigpit na monitoring sa tubig dagat. Pansamantalang ipinahinto ng DENR ang operasyon ng planta habang tiniyak ng URC ang pakikipagtulungan sa investigasyon at agarang pagpapanumbalik ng kalinisan sa dagat. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.